eto na naman tayo sa ating bagong kwentuhan na magaganap with Sir Gab. At syempre ako si Jello sama ni Sir Gab to deliver some kwento throughout the SEO industry. So Sir Gab, ano ba yung pag-uusapan or pagkukwentahan natin ngayong araw na to? Magandang topic ito no para sa mga nag-freelance. Maganda siya kasi about siya sa pagkuha ng client. So, ano ba yung mga red flag na pwede yung maging signal sa'yo kung good ba or bad ba yung isang client? Yan, yung mga dapat nating makita muna bago nating kunin yung kliyente kasi bago pa sila maging sakit ng ulo in the future, no? Oo, So, mahirap yan. Marami tayong experience ng ganyan. Ikaw ba, Sir Gab, ano ba yung naging experience mo sa bad client? Kumbaga yung pinaka-bad client na na-experience mo recently or kahit ng mga nakaraan? Siguro nagiging bad lang naman kasi yung client kung hindi siya nakikinig sa mga suggestions mo. As an SEO expert kasi parang ang pakiramdam mo. Kaya kanya syempre hinire para 'di ba mag-suggest, magbigay ng insights about SEO sa kanya. Pero kung yung client na yun, hindi siya nakikinig sa'yo, meron siya sariling idea na laging gustong ipagawa sa'yo, mina-micromanage niya, parang hindi yun healthy. Kasi Oo. siya na lang siguro dapat SEO specialist kung ganun yung magiging attitude niya. And then, lang naman, maganda yung nagko-collaborate. Na-experience ko yun. Maganda yung nagko-collaborate, maganda yun, healthy yun. Pero yung kapag ang parang pag nag-suggest ka, i-discredit niya na kagad, tapos bibigyan niya yung ganito yun, kasi nakita niya sa iba, nakita niya yung soft-laki ka na kagad. Oo, parang yun yung ayoko. Usually yun ay talagang tina-terminate ko siya as client or nagre-resign ako as a freelance, ganun. So, ako naman, my own experience, siguro yung pinaka-bad experience ko is yung hindi ako nababayaran. Oo, sakit. Yun yung masakit. Kasi, syempre, 1 month ako nagtrabaho, diba? Tapos, ang nakakatawa pa nun, na-experience ko rin na after niyang di magbayad for a month, kumontak siya after 3 months, trabaho daw kami ulit. Pero nung tinanong ko na yung bayad niya nung unang buwan na yun nga, na ginost niya ako ulit. So wala. Parang hindi mo na talaga pagkakatiwalaan yung mga ganyang client. Mahirap. Yan. So bago pa maging sakit ng ulo tong mga client na to, ito na yung mga red flag na didiscuss natin ngayon based on our own experience din. And nakakatuwa dito sa topic natin is pag tinag mo siya sa Google, no, pag naghanap ka ng mga red flag sa isang SEO client, wala kang makikita. So ang makikita mo lang talaga is more on ano ba yung mga red flag sa agencies. So ang perspective nun is sa sa business owner. So ito naman, ang perspective nito is sa mga freelancer na gaya natin. So yan. Tama. Kumbaga, ito yung mga dito mo lang maririnig sa mga ganitong podcast. Oo. Sa ganitong usapan. Tayo lang naman eh. So ito, init-init ng mga questions for you. And syempre, babati na lang ako, Sir Gab. Pag may naisip na rin na lang din ako. Okay. So for you, Sir Gab, ano ba yung mga masasabi mong red flag para sa isang client? May nasabi ka na kanina, pero i-elaborate bukod doon, no? Okay, so bukod dun sa parang mina-micromanage ka, tapos yun nga, meron siyang kumbaga parang mas matalino siya sa'yo, ganun. Meron pa mga tipong, yun nga, hindi nagbabayad ng maayos. Siyempre, pagka medyo na-delay, medyo na yan, parang baka may chance na i-ghost ka na lang. Oo, parang nangyari nga sa akin. So, pangalawa, yan ng pangatlo, pagka sobrang naman, siguro sobrang wala nang pakialam. Yung ganun. Minsan okay yun. Minsan parang binibigyan ka na ng laya na gawin yung strategies mo. Basta bigyan mo lang siya ng output. Pero kapag yung tipong binibigyan ka niya ng laya kaso hindi mo naman ma-implement or hindi mo ma-execute, kailangan mo yung yung feedback niya. Approval. For example, sa content, ganyan. Nagsulat ka ng content, syempre, siya yung expert, siya yung may business, dapat i-approve niya yun. Okay, magbigay siya ng komento. Pero kapag parang na lang, hindi ka man pinapansin sa chat or matagal bago mag-reply, wala ka kasi nagiging output sa ganun eh. So parang ang dating, ikaw pa rin yung babalikan kapag tinanong, bakit wala akong result, wala akong ranking. Hindi mo naman siya pwedeng sisihin na kasi hindi ka nagre-reply sa akin ng isang linggo eh. No, di ba? Parang ganun eh. So, nagiging red flag yun kapag hindi masyadong responsive si client sa inyo, hindi kayo nakakapag-collaborate, no? Ano pa? Siguro yung sa side naman ng agency,
pagka yung client mo, kumbaga ang turing lang sa'yo is yung ano niya, parang VA niya na empleyado, parang ganun lang. empleyado lang talaga na, kumbaga, hindi ka Mm. binibigyan ng benefits, hindi ka Mm. binibigyan ng raise, ganyan. Mm. Nagiging red flag siya kasi pagka long term yung pag-uusapan, baka hindi niya kayang ma-appreciate yung ginagawa mo para sa kanya. So, Mm. ganun. Parang, syempre, as employer din naman ako, nafe-feel ko rin yung nafe-feel ng mga nag-work na, kunyari, freelancer, ganyan. Alam Mm. ko rin na dapat every year kahit papaano binibigyan mo ng ratio employee mo, 'di ba? Or Yan. binibigyan mo man lang ng benefits para ba ganahan sila, hindi lang yung puro work lang yung binibigay mo tapos Ginawa mo ginagawa kabayo, no? Oo, parang gano'n eh. So isa yun sa mga Totoo. nagiging red flag para sa akin. Tsaka ano pa ba? So yung ano ba yung mga client na nagmamadali na parang gusto agad may Mm. result? Ayan, Oo. red flag sa akin yan eh. Kapag Oo. nakakuha ako ng ganyang client, sasabihan ko na kaagad siya sa umpisa pa lang. Homepage lang yung page mo eh. Bakit ka nag-ano? Bakit ka nag-ano sa akin na dapat may result ka na kaagad dito, may ranking ka na agad? Baka pwede namang magsulat muna tayo ng content ng ilang linggo, tapos Oo. sa susunod na buwan na yung magiging traffic mo. Parang gano'n. Yan, yan. So, Oo. ayan, parang, although yung mga ganong client, madali pa siyang paliwanagan. Kasi syempre, Mm. hindi rin naman nila alam din yung sa side ng technicalities ng SEO, pati yung mga Mm. factor na, ranking factor na yan. So, ang Mm. alam lang syempre nila, pag kinuha ka nila, may na-expect sila na kikita yung business. So, Mm. yun yung nature nun. Pero, yun nga, kailangan mo lang din silang i parang kausapin, ganitong Mm. katagal, bigyan ka ng time frame kasi since isa lang yung page mo, dagdag pa tayo ng mga pages, blogs, para Mm. siguro mga after 2 months or 3 months, magkaroon ka na ng impression, magkaroon ka na ng Yan. clicks, tapos yun, Mm. doon na, magtutuloy-tuloy na hanggang sa makakuha na sila ng leads. So, yun. Mm. Yun lang so far yung red flag na, major red flag na Mm. para sa akin sa client. Yes. So, bigay din ako ng input ko. Oo. Yung sa akin naman, kasi yung red flag na sa'yo is within na nung parang client Pagkakasama mo na. pagkasama mo na. So, magbigay lang ako ng konting idea dun pa lang sa discovery call. Kasi Okay. usually nakikita ko sa discovery call pa lang, ay, mukhang bad client to. So, bigay lang ako ng ideas, some ideas lang naman na na-experience ko rin firsthand. Number one is yung kanina yung sinabi mo is yung parang lack of understanding ng SEO din. Minsan, hindi na ako nakikipag-work sa isang client pag nakita ko na wala siyang ganong kumbaga pagkakaintindi sa SEO. Like, lumalabas na kagad sa bibig niya na, pagka ginawa ba natin to within 1 month ba? Yung mga ganon na So, ini-educate ko, pero kapag pinupush back niya yung sinasabi ko sa kanya, kasi nga, yung sinabi mo nga kanina, di ba? Nakita ko nga sa ganito yung ginawa nila. Tapos, 1 month lang, nagkaroon na ng yung mga ganong klase. Yung makukulit. So, dun pa lang sa discovery call, malalaman mo na kagad, nako, magkakaroon ako ng problema dito. Di ba? Parang red flag na siya agad. So, number 2, siguro, yung isang client na, halimbawa, nag-usap nga kayo, kunyari, nag-Skype kayo or Zoom. Pagka pasok pa lang ng usapan nyo, puro black hat na agad yung sinasabi nyo. Eto naman, yung kabaliktaran yung walang understanding. May understanding siya. Sobrang daming alam niyan. So sobra naman siya sa sobrang dami niya ng alam. Tapos, ang sinasuggest niya sa'yo is yung mga, alam mo na, yung hindi na dapat na ginagawa or labas dun sa practice na ginagawa mo. So, yun, para sa akin red flag din kasi hindi kami magkakasundo dahil alam naman natin, every SEOs have their own system or own way of doing things. Ngayon, kung i-inject mo sa akin yung black hat, medyo magkakaroon tayo ng problema, 'di ba? Kasi ayokong magkaroon ka ng problema in the long run, but if you wanted me to do that for you, so no deal ako kagad. So, yun, siguro red flag din para sa akin yun. Another thing na naiisip ko is, yun nga, yun rin pa lang nung usapan nyo is, hindi na agad clear yung goals niya. I mean, tutulungan ko siya doon. Pero, mag-set ng goal. Pero kung ang gusto niya is yung guaranteed result, kasi usually ganyan pag mga business owner na, eto, kunyari, 3 lang yung calls ko, gusto ko maging 100, yung tawag dito, hindi na makatotohanan ba yung mga goals niya. Tapos ipipilit niya sa'yo kahit na ito lang yung magagawa natin for this thing. Tapos pag sinabi mo, sige, paid ads tayo. Kasi gusto mo ng ganyan, di ba? So, paid ads tayo. Ayaw niyang gawin yun. Gusto niya yung SEO lang. So, yung mga ganon, magbabatuhan kayo na magbabatuhan ng napakaraming niyan. Kung di man email,
mahihirapan din kayo kahit mag-usap kayo ng ganito, ng face-to-face. So, yun yung mga yun siguro. And lastly, low ballers. Yung ultra low ballers. Sa discovery call pa lang, pag ganyan na siya, na ito ipipilit niya yung pricing. Kasi syempre tayo, as an SEO, may mga tools tayong ginagamit eh. So, may bayad yan. So, sinasama natin yung sa costing natin. Ngayon kapag ultra low baller siya, halimbawa, kunyari lang naman, kunyari, ang single ko is around $2,000. Kunyari lang to Tapos, hindi, ang kaya ko lang is $200 eh. So, paano tayo magtatagpon dalawa, 'di ba? So, sa expertise tsaka sa tools na gagamitin, sablay na kagad 'yon. Although, pwede mo siyang pagbigyan, kaso kapag binigay mo sa kanya na, hindi, ito lang yung magagawa ko for $200. So, binaba mo na yung mo, 'di ba? Yung services mo or yung deliverables mo. Pero hindi pa rin siya pumayag, gusto niya pa rin yung pang $2,000. So, wala, sa akin, red flag na rin siguro yun. Pag ultra low baller yung yung tawag dito, client, yung potential client. So, yun lang naman yung sa akin. Anyway, andun tayo sa red flags. Ano naman yung green flags or yung mga signs ng good clients naman. Okay. Sige. Okay, so doon na lang rin ako sa side ulit na parang pagkasama mo na yung client. Okay. Kasi para sure. ikaw ulit magbigay ng kanina. Yung sa pa lang. Bago. Bago. So, ayun. Ako kasi parang gusto ko i-share dito mga naging experience ko rin para bala niya ma-experience ng mga nakikinig sa atin. Okay, so nice, yung mga good client para sa akin, una, parang binibigyan ka niya ng karapatan na mag-decide. Diba? Maganda yan. Binibigyan ka niya ng karapatan mag-decide kahit parang binibigyan ka niya ng ownership dun sa website kasi alam niya na parang gagawin mo yung best mo para tawag dito, mapaganda yung result. Pero at the same time, hindi ka niya hinahayaan na mag-research, gather ng mga nalalaman or yung mga courses na ganyan, pinag-enroll ka niya ng mga courses or binibigyan ka niya. Mas maganda yun, yung pag binibigyan ka niya ng mga courses. Libre. Libre, di ba? Pagka ganun, sarap na nun. Kumbaga, aside from kumikita ka sa kanya, natututo ka pa. Nagkakaroon ka pa ng knowledge na, alam naman natin yung mga courses, especially kapag mga international, napakamamahal niyan. Mahal, siguro, basta mga ganun. $500 pataas, ganyan. Pero, kung yung client mo, bibigyan ka ng ganun, no? Na libre, good client yun. At the same time, pag yung client mo, meron siya mga tools na ipapagamit sa'yo. Good client para sa akin yung mga ganun. Kasi, kumbaga, hindi ka niya napapahirapang humanap pa ng mga, diba, tools na ikaw yung magbabayad. So, diba, kung agency man yan, or minsan may mga client ako na may Ahref account or Semrush account kahit na isa lang na may website nila. Para lang anuhin lang, i-monitor lang yung website nila. Ganon. Good sign para sa akin yan kasi open sila sa mga ganon. Ano pa ba? So, yun, yung nagbibigay lagi ng benefits na hindi mo na kailangan tanungin. Kunyari, every year, pagka tumatagal ka sa kanila, binibigyan ka nila ng evaluation, benefits, ganyan. Tapos nakikinig sila sa mga, kunyari, every month, nakikinig sila sa, may one-on-one kayong call. Parang nagiging close kayo ng client pag ganun. Siguro pati yung good client para sa akin kapag, yun nga, nasabi ko na may tiwala sa'yo eh. So, may tiwala sa'yo, tapos binibigyan ka niya ng freedom gawin lahat, and then, syempre nagsasuggest din. Kumbaga, may collaboration talaga. Meron din part sila na i-impart din sa'yo. Kasi hirap nun kung ikaw nga lang naman lagi, no? Tapos sa part nila kulang din. So, yeah. Kailangan talaga collaboration para maging successful yung isang campaign. Kapag ikaw lang, malamang pag di gumanda yung campaign na yan, sisisihin ka ng client. Yun. So at least, kahit pa paano, kapag hindi gumanda yung campaign, kapag ka nagko-collaborate kayo, parang, okay lang yan, try natin yung iba naman. Parang ganun. Meron kayong accountability sa ganun kapag ganyan yung client nyo. Tapos, syempre yung malaki yung pay. Yun yung isa sa mga good signs natin, di ba? Wala nang ibang pa doon. Lalagpas pa. Pero I do hope lang na kahit na good pay siya, alam mo yun, hindi toxic yung culture nila. Kasi minsan may mga high pay na, alam mo yun, pagpasok mo, tas toxic pala yung culture. So, wala, di ka na makaalis kasi may pinirmahan ka na sa bagay. Diba, yung kahit pa paano may core values, yung mga ino-offer silang core values. Yan. Oo, totoo.
Tsaka built na within yung tawag dito yung camaraderie ba tawag doon. Sa within the organization kasi mafe-feel mo naman yun na hindi ka na alam mo yun, dinadown, especially downplay ka kasi Pilipino ka. May ganun sorry, hindi ko nila lahat. So may mga ganung instances lang. Anyway, yun. Bigay na ako ng input ko naman during yung pa lang, yung tawag dito, yung initial call, discovery call. So, number 1, may realistic expectation sila. During call pa lang kapag sinabi nila na, yun nga, yung kabaliktaran nga rin nung kanina, na within a month or minsan nga weeks pa ilan na kagad yung call na makukuha namin. Ilan na kagad yung website clicks namin. So kapag may realistic expectation siya na, kasi minsan sila na nagsasabi niyan na eto alam ko ganito katagal aabutin natin or what, willing kami mag-invest. So, lalo na yung mga nagtatrack na ng KPIs. Yun yung mga magaganda Oo, yun yung hindi ka na mahihirapan magkano, di ba? Tapos pagdating mo pa lang dun sa sa campaign, may call tracking na sila dun sa tapos ang galing, may dashboard na, so di na ako mahirapan. Ang goal mo na lang pataasin na lang, di ba? Pataasin na lang. So hindi ka na mahirapan pang connect ng alam mo GA4 kasi kumusta naman sa GA4 ngayon, di ba? Anyway, number 2 is open to education. So may mga during calls kasi may mga alam mo na may sarili silang pinanggalingan or may sarili silang pinagkuhaan ng knowledge. So magka-clash kayo ngayon ng paniniwala or ng understanding din. So ako kasi madalas habang nakikipag-usap ako, naghahanap na ako ng resource ko. Yung resource ko dati na natatandaan ko na hindi binasa ko kasi sa ganito ganyan. So hahanapin ko 'yon and then magra-rationalize ako habang habang nag-uusap na tama ba tong source na to? Tapos yun, magre-rebut ako sa kanya ng ganto ganyan. So pag open siya dun sa idea ko, and ako open naman din ako sa idea niya, chinek ko pa nga sa Google, di ba? So kapag open yung tao dun sa sa education, hindi na ako mahihirapan pa mag-inject ng knowledge, like halimbawa nagkaroon ng algorithm update. Bakit bumaba yung ganto ganyan? So kapag nag-educate na ako sa kanya ngayon na hindi kasi ganito yung nangyari. Although di ko naman din po-point out lang dun sa algorithm. Siyempre baka may ginawa rin naman ako. So, yun, magiging open lang siya to see other things beyond like bumaba lang yung result nung campaign natin ngayon. Kaya yun lang yung naiisip niya. So, yun, things like educating din yung client natin. Kapag open sila doon, sobrang okay sa akin yun. Green flag sa akin yun. And yung kabaliktaran din lastly, yung kabaliktaran din nung kanina is may clear goals sila. Like, doon pa lang sa sinasabi nila, doon pa lang, kasi nagbibigay ako lagi ng onboarding questionnaires. So, yun, importanteng sagutan mo yun, nila pala. Importanteng masagutan nila yun para alam ko kung ano yung tinatrabaho ko sa campaign na to. So, if ever na, yun nga, madalas naman, nakikita ko kasi mga business-minded yung mga yun May clear goals lagi sila. So, ayun. So, super green flag sa akin yun. And lastly, strong communication line. Like, kasi may mga clients minsan na calls pa lang or tawag dito, during pa lang nung exploration nung kung mag-click ba kami or hindi. Ang tagal sumagot sa email, 'di ba? Although naiintindihan ko naman kasi business-minded sila, but if they wanted to invest something na magbabago ng takbo ng website nila and ng business nila, maganda na makapag-message man lang kayo back and forth, like kahit man lang sa 1 linggo ma-replyan ka. Kasi minsan tumatagal 3 linggo, 1 buwan. Diba? Doon pa lang nahihirapan ka ng i-capture siya doon pa lang sa discovery call or whatnot, diba? Sa umpisa pa lang. So, ayun, parang mas green flag sa akin if mabilis din mag-reply within a day or 2 or kahit 3 days or kahit na yung secretary niya lang yung mag-reply sa akin or yung VA niya, okay na ako doon. So, ayun lang naman yung sa akin sa mga green flag na makikita ko kagad, ay, pwede. Parang gano'n. Pwede. Parang si John Lloyd. Anyway, next one is, yan. Sa experience mo sa SEO, Sir Gab, ilan na yung mga client na hindi mo nakasundo? Medyo mabigat to. Teka lang pagka kasi sa ganito, bigyan ko kayo ng strategy dito, guys. Kung yung client nyo, kunyari, galing siya sa isang platform like Upwork, ganyan, or online jobs. Okay. Or, basta yung anything na may, magiging, tawag dito, makaka-affect sa inyong portfolio. For example, di ba? Kunyari, hindi nyo nakasundo, tapos bigla kayong binigyan ng 1 star, 2 star, ganyan. Kapag ganon, kapag galing kayo sa ganong platform, anuhin nyo na, ingatan nyo na yung client na yon.
kumbaga, kung sa tingin nyo, red flag siya sa inyo, wag nyo muna siyang basta-basta parang ite-terminate or gagalitin nyo or kumbaga, gawin nyo muna kung ano yung kumbaga pinag-usapan nyo. Tapos itry nyo muna. Wag basta-basta parang makikipag-away, mainit agad ang ulo. Kasi may mga ganyan may mga ganyang client. Oo, ay pagbangayan, no? Oo. Kung mahal niyo yung profile niyo, syempre dapat medyo pasensyoso kayo dapat. Wag kayong basta-basta magagalit or maiinis sa client. Kahit naiinis na kayo, huwag niyong papakita kapag nag-meeting kayo. So yung mga ganun yung galing sa Upwork or ganyan, maging maayos muna kayo within 2 months siguro, tapos i-try nyo sa kanila, i-open sa kanila na alisin na kayo sa Upwork. Like, i-hire na kayo directly, kung kaya nyo yun kung maiintay nyo na ganun. Hintayin nyo na. So sa akin, siguro mga 4 or 5 na yung clients na na hindi ko nakasundo na galing sa Upwork. Okay, doon pa mismo, no? Doon pa mismo sa Upwork. Pero, luckily, sa tagal ko na paggamit ng platform na yun, wala pa naman nagbigay sa akin ng 1 star or what. Puro lahat 5 stars. Tapos, yun nga, kasi nga, may diskarte ako na parang pinapatagal ko talaga na make sure ko na magiging maayos. And then, pag na-try ko na ipa-hire ako directly, tsaka siguro, tsaka hindi ko naman sinasabi na parang tsaka mo dun gawin yung mga gusto mo gawin. Tsaka mo balasubas. Tsaka mo lakasan yung loob mo na kontrahin siya sa mga gusto niyang mangyari na, hindi mag-work to, so ganito, mag-resign na lang ako sa'yo. Parang may mga ganun. Hindi naman kasi init ang ulo dapat yung dyan sa freelancing kasi alam niyo, profile yung naka dyan. Pero kung kunwari contract lang na direct client lang, o di terminate nyo. Wala man problema doon. Sure naman ako na makakuha pa kayo ng mas maganda pang client kapag inalis nyo yung toxic, di ba? So, yun. Pero meron pala ako na experience isa na hindi ko pa siya talaga client. Katulad ng sinasabi mo na parang discovery call pa lang kami ganyan. Na parang within 1 week daw tapusin ko daw tong pinapagawa niya. Ganyan. Sabi ko, hindi mo pa nga ako hina-hire eh. Sabi ko parang nandun pa lang tayo sa yung discovery nga, and then para may pinapagawa na siya kaagad. Napaka-red flag nung ganong client. Sabi ko sa kanya, kahit ka ako magsumbong ka pa sa Upwork team, wala tayong pag-uusapan sa ganyan kasi hindi mo pa naman ako contractor. Yun, may ganun akong... Wala pang Oo, may ganun akong naging scenario na, ayun, okay naman. Wala naman nangyari sa profile ko kahit ni-report niya ako. Ganun naman talaga eh. Kumbaga, hindi doable yung sinasabi niya. So mamaya, baka pag-usapan pa natin yung mga ganyan. Kaya nga eh. Anyway, wala pa ako experience actually sa Upwork. More on direct clients ako lagi and more on referrals. In my experience naman, isa pa lang yung sobrang di ko talaga nakasundo. Actually ako na yung nagsisante sa kanya. Kahit na binayaran niya ako actually. Pero wala siyang maibato sa akin kasi ginawa ko naman lahat. Ginawa mo lahat, oo. Kasi ganito yung nangyari yan. So, kwentuhan moments to. Tawag dito, yung SEO ako for her. So, babae siya. For her website. Nangyayari is, gusto niya akong pagawin sa social media, gusto niya akong pagawin sa video editor, 'di ba? Sabi ko, ang hirap pa. Sige, gawin ko. Tinry ko na may billable hours naman ako na nag-i-edit ako. Hindi ako editor, di ako video editor. So, nahihirapan ako dun sa mga request niya. Tapos, may mga specific pa siya na gustong pagawa dun sa video edits na hindi ko talaga magawa. Like, certain transitions or may ipapalagay siya na video na parang pagka-cut, ito yung dapat yung magiging, alam mo na yun, wala akong alam. Meticulous masyado, no? Meticulous masyado. Tsaka ang dami niyang pinapagawa. Although, sinabi ko naman na sa kanya na hindi ako available ng madaling araw, ganyan. Tawag sa WhatsApp. So, basta yung ganun, parang nasasakal na ako, magkano lang naman yung binabayad niya. So, wala naman ako against dun sa mga kung may budget mo sila na ganito lang yung budget nila. Pero, yun nga, ito na lang yung budget mo. SEO yung trabaho ko. Out of my way na ako para gawin yung social media mo. Tsaka yung, di ba? Kasi, simula siguro to nung, tag ito. Wala pa akong ganong clients nito. So, parang kinakapitan ko talaga siya. So, wala lang. So, by that time na-realize ko na di na tama to. Bitawan ko na. So, yun. Sinisanti ko na siya. So, yun lang. Isa pa lang naman. Isa pa lang naman yung bad experience ko. Anyway, moving on.
Sir Gab, ito, how can you identify when a potential client's business practices or ethics do not align with your own? Okay. So, parang nabanggit mo to kanina, no? Yung about sa black hat yung gusto nila, pero Yan. kasi nga white hat tayo. Well, sa akin, hindi mo na yun yung example na sasabihin ko dito. Sa akin, parang kapag yung client, yun nga, sa discovery call nyo pa lang, marami na siyang binabanggit na parang ito yung gagawin, ganito yung gagawin. Kumbaga, siya yung may roadmap instead na ikaw. Sabi ko, okay, parang pagka ganun yung client, wag na, siguro medyo muna ako kung kukuhanin ko pa ba yung susunod na interview or papipirmahin ko ba siya ng contract. Kasi parang ibig sabihin lang nun, hindi yung roadmap mo or yung strategy mo yung masusunod, kundi yung sa kanya. Pagka ganun, pagka hindi gumana yung strategy niya, masisisi mo ba yung client? Di ba hindi naman? Ikaw pa rin naman yung sisisihin nun eh. So parang sa ganun, yung ganung business practice na mas magaling pa siya sa'yo or mas siya pa yung nagbibigay ng strategy, siguro wag niyong kuhanin yung ganun na sa akin. Sa opinion ko. Tapos yun nga, yung sa black hat naman, depende kasi to kung open ka sa ganun, no? Mayroon kasi talaga, may nakita nga ako previously lang na nag-hire parang black hat SEO nasa 150K a month. Laki yun. Ganun yung, tas Pinoy pa yun Pinoy yung company. So, paano pa kapag mga international company? Ganyan. So, ngayon, kung ganun yung business practice nila na pag sa tingin mo naman, ayaw mo kasi baka mabahira ng medyo yung strategy mo. Pero kung open ka, pwede naman. Pwede naman yun kung open ka na mag-explore, no? ka ng additional skills about black hat. Pero i-separate mo yung mga client mo na nagwa-white hat ka na. Huwag mo silang hahaluan ng ganun. Kasi doon ka magkakaproblema. Kaya nga. Yun yung mahirap eh. Pag na-mix mo silang dalawa. Oo, yun. Kala mo gumagana to sa isa. Sa lahat gagana. Hindi siya ganun. Hindi ganun yung strategy sa SEO. Na-mix mo yung puti sa decolor, no? Patay sa paglalaba. Tama. Anyway, ako naman, Sir Gab, dun lang naman ako sa black hat. Pero +1 ako lahat dun sa sinabi mo. So, ako kasi tawag dito, may na-experience ako one time. Ito, hindi na siguro sa red flag or whatnot. Pero parte rin nung parang ethics. Kasi may na-experience ako sa agency na napasukan ko dati na parang ang gusto niyang palabasin dun sa parang pinaka-portfolio ko is may experience na ako sa ganito kahit wala. Yung mga ganun. So, client yan? Client yan nagsabi sa'yo? Client yung nagsabi sa'yo? SEO director nung agency. Oo na pinasukan ko. Tapos, kasi baback upan na lang ako parang ganun. Medyo sabula yun sabi ko, tapos yung mga tinuturo mo pa, tapos nagtuturo siya ng mga something na... ironic yun. Tapos nagtuturo mo siya, nakakatawa, nagtuturo siya ng mga yung tawag dito, mga black hat nga na strategy sa SEO na medyo weak pa in my point of view. Kasi nung panahon na nag-aaral ako noon is nanonood din ako ng mga YouTube ng mga ganyan eh. So, tinatansya ko saan ako, yung parang nagdi-discover ko pa lang sa sarili mo sa SEO na saan ba ako mapupunta dito, sa white hat ba o sa black hat. So, ganun pa yung mga tinuturo yung mga black hat talaga. Tapos ganun nga, yung tawag, yung sa ethics nga na gaganunin ko yung LinkedIn profile ko para lang ma-hire ako din sa ibang, alam mo na, makita rin ng mga tao na ganito ganyan. So, yun, parang no. It's a no. I-add ko dyan yung, kasi pagka, kunyari, gusto nyo black hat, dapat yung mindset nyo palagi dyan, pag black hat ako, dapat, kumbaga short term lang yung goal ko palagi sa client. Kasi, yun nga, may chance talaga at may possibility na hindi nagagana yan sa susunod kapag na-discover na ni Google or ng ibang search engines. Especially ngayon. Pero pag white hat ka kasi, alam mo na lagi mong ina-abide yung rules tapos gumagawa ka ng mga talagang helpful na content or mga, basta magigets nyo naman yung evergreen. Yun, wala kang takot na kahit long term pa yung client na yun. Kahit long term pa yung client na yun, hindi kayo magkakaproblema sa future. Tapos meron pa pala ako isa dito sa potential light business practices. Yung isa na nag-offer sa akin sa Upwork din, sa Upwork. May nag-offer sa akin doon, bibigyan daw niya ako ng task na mga short-term task lang. Siguro mga
mataas na yung 10 hours. Tapos parang gagawin niya, re-reviewhan niya ako and then i-rehire niya ako. Parang ganun. Na, tas para daw dumami yung reviews ko, dumami yung stars dun sa Upwork. Sabi ko, okay. oo, pwede daw kasi ginagawa ng mga, Oo. lalo na yung mga Indiano. Mapapansin mo Oo. yung ano nila, siguro mga nasa 100 plus client. Pero, ano lang, fixed price lang yun. O kaya, hala pa silang 1 month na nagstay dun sa, ano na yun, contract. Pero sila-sila rin yun. Kumbaga, makikita mo yung pangalan ng review. Kaya nga eh. Pag ganun, sabi ko, uy, okay, maganda siya. Pero para sa akin, para ka namang, ano yan, hindi mo, para na baka, cheap mo naman sa ganyan. Kasi, gusto mo na gumanda yung profile mo, pero ganito yung strategy na gagawin mo, no? Parang, Kaya nga, yung pala yung ginagawa nila. oo, may mga ganun. Tapos, syempre, para maganda magka-appear sila sa top, no? Sa umpisa, maganda siya tignan pag tinignan. Pero kung susuriin mo talaga mabuti, pag tinignan mo, pare-pares lang ng job description, pare-pares lang ng pangalan ng client, pare-pares na sinasabi. Sabi ko, wag ayoko ng ganun. Mas gusto ko natural pa rin yung yung profile ko. Yeah. Ganun. Anyway, daming ganun eh, what? Gusto rin nilang i-hack. Yun nga, i-hack yung Nang-game ng system. Nang-game ng system sa LinkedIn, sa Upwork. Ay, bad practices. Anyway, moving on. So, what are the common unrealistic expectation ng potential clients might have about SEO results and how can this expectation serve as a red flag? So, basically, yung ano ba yung mga unrealistic expectation na experience mo na? Oo, syempre yung siguro lahat tayo may experience to. Yung client na gusto pala agad ng result na wala pang content sa website. Hindi ka pa nga nakakapag-keyword research, parang gano'n. Gusto ka agad may lalabas na sa something. Tapos yung niya, yung mga Google business profile niya, kulang-kulang yung yung information, walang email, walang ganyan. Tapos gusto magkaroon ng So, yun, yung mga ganang expectation, wag yun. Tapos yung minsan naman yung sobra na sasabihin, gusto ko madoble ka agad yung yung leads ko. So, tinatrack nila, for example. Pero sa ganun kasi, titignan mo muna din kung may potential ba talaga itong website niya. Kung nasan ba yung current situation niya. For example, nagra-rank na ba siya doon sa main page niya. Kung hindi pa, pero nandun siya sa first page, baka pwede, di ba? Kung baga konting push lang, konting link building, konting content lang na i-add mo, baka pumakit siya ng 3 to 4, gano'n, within 1 month or 3 months. Pero hindi mo naman kasi masasabi yon. Kumbaga, makakapagbigay ka lang ng konting, tawag dito, expectation para sa kanya. So, ano pa ba? Siguro sa agency naman, kapag sobrang, kunyari, isang SEO, sabihin natin 10 yung yung hawak mong campaign, tas ikaw lahat. Di ba? Napaka-unrealistic nun. Pwede yun mangyari kung may ka-team ka. Kunyari, may isang tao na nagli-link build sa'yo, isang tao na keyword research, ganyan, or magte-technical SEO. Siguro yun pwede. Pero kapag binigyan ka ng isang client na 10 ka agad, tas gusto niya pataasin mo yung rankings, traffic, baka hindi siya magandang client para sa'yo. Yeah. Yan. So mag-a-add lang ako. Kasi recent lang, napagkukwentuhan din natin to sa labas ng podcast na to eh. Yung may nakuha ko na agency to partner with na meron silang 50 plus nga na tawag dito clients or dentist clinics. So nakakatawa doon kasi nagkukwento sa akin tong student ko rin sa course na ang taas ng expectation sa kanya, siya lang mag-isa. So 50 clients yung hahawakan mo. Sabi ko nga sa kanya, ako nga, para makatulog ako ng matiwasay sa isang gabi. 6 clients lang, 5 to 6 clients lang hinahawakan. Ikaw 50. Tapos yung expect nila na, diba? So, ayun. Mali sila ng hinar, hindi SEO dapat magician. So doon ako sabi ko, maski ako, di ko kaya yan, magre-resign ako yan. Pero yun nga, na-hire kami as a team na. Kaya sinasabi ko, tutulungan ko siya. Anyway, moving on, dun din sa sa binigay mo kanina, na expectation din ng client. Kunyari, ito, may na-experience akong ganito eh. Ano sila, startup company. So, yung branding nila medyo mahina pa pag tinignan mo dun sa, kunyari, yung sa search engine result page. Wala pa silang knowledge panel or whatnot. Wala pa silang maraming, kumbaga, entities sa internet.
So yun, isang bagay na yun na kailangan mong tignan kaagad kung kilala na ba sila ng tao. So hindi pa sila kilala ng tao. Tapos yung product na nila-launch nila, ang baba ng search volume sa Ahrefs, sa third party tools. Tapos ang gusto nilang traffic is times 100 nung 'di ba nung ano na yun, kasi ayun yung head, kunyari sabihin natin 50 lang yung search volume ng particular keyword na yun, ng particular service na yun na kinikater nila. So times 100 nun yung ine-expect mo na so unrealistic, 'di ba? So hindi mabibigay yun sa inyo kasi kahit na yung mga competitors mo pag tinignan mo, ito lang yung exact traffic na nakukuha nila. So Tama. kayang bigay yan. So yun, Yeah, yung mga expectation na unrealistic na ako na mismo, sige, di na ako pupunta sa pangalawang call natin kasi hindi talaga pasok sa akin yan. Tama. Anyway, yun. Maganda rin talaga yung initial call. Doon pa lang filter mo na sila eh. Oo. Marami na akong naligwak ganun na mga potential client sana, pero nung nag-usap na kami sa discovery call, ay, hindi pwede. Hindi pala ako kailangan mo. Hindi pala ako kailangan. Magician. Isang buong agency pala kailangan mo, di ba? Hindi pala ako. So, yun, may iwasan kasi natin yung sakit ng ulo from discovery call pa lang. So, sa mga red flags din. So, anyway, moving on sa next question natin. Ito, magandang tanong na to. Paano ang tamang way ng pag-terminate ng contract kapag hindi kayo nagkasundo ng client? Yan. Sige. Oo nga, siguro yung kanina, kasi pang prevention yung mga sinabi natin. Pagka nag-discover ko. Ito naman yung pagka. Nandito ka na eh. Nakamdaman mo na. Oo. Nakapag-sign na kayo ng contract. Mm-hmm. So, yun nga, na example ko kanina yung sa Upwork, yung ganun, yung parang pagka kasi yung profile nyo na nakadepende talaga sa isang platform na pwede kayong masira, na pwede kayong mabawasan ng reputations, ganyan. Mm-hmm. Ang magandang gawin palagi is cool lang kayo muna sa wag kayong makikipag-away or kahit na nababad trip na kayo sa client. Try nyo pa rin gawin yung ginagawa niya, ganyan. Tapos kapag hindi talaga gumana, siguro kausapin nyo siya ng maayos na ganito talaga yung expectation, ganito yung hindi talaga kayang mapataas yung traffic mo ng ganito kasi ganito lang yung search volume nyo. Kapag may nabigay ka siguro sa kanya na output or I mean basis, kahit lang yung presentation mo lang sa isang tawag dito, slides. Pagka ganun parang baka maano mo siya, mapapaniwala mo siya or bigyan mo siya ng isang case study or research na same lang no scenario na ginawa nyo. Baka ganun, maging maayos yung pag-terminate yun ng contract. So, especially sa Upwork. Bibigyan ka pa rin yan siguro ng 5-star, ganyan. Wag ka lang talagang makikipag-away sa client. Yun yung ko sa inyo. Keyboard warrior, no? Wag nyo pairalin yung pagiging Pinoys nyo. Ang gawin nyo, ayun, mahinahon, tapos, yun nga, bigyan nyo ng medyo strategic. Bigyan nyo ng mga slides, case studies, tapos yun, pag naipaliwanag niyo sa kanya yun, I'm sure magiging open-minded naman yung mga client na yan. Tapos maintindihan nila na hindi pala talaga ganito hindi pala talaga kaya nito sa niche na ganito, ganyan. Iba-iba pala talaga yung result ng SEO. So, backupan niyo palagi ng data. Yan. Kumbaga natuwa ako dun sa strategic eh. So, iniisip ko kasi twofold siya. Yung sa'yo kasi kanina, ang sinabi mo is, kapag naayos nyo yung certain things na hindi nyo na pagkakasunduan, kumbaga nakuha mo siya as client pa rin kahit na medyo, alam mo na, may red flag siya sa labas. So, strategy yun, number 1. And siguro yung pangalawa is strategic exit na makapag-exit ka ng maayos. Matiwasay na wala kang iniisip na bad reputation sa'yo or 'di ba bad blood na rin dun sa Upwork kasi ang hirap nga naman nun, tama ka Sir Gab, kasi may platform kang nakaasa nandun yung pangalan mo. Nandun yung pangalan mo. Sa akin naman, sa mga direct na mga nagpi-freelance, so may contract kayong pinirmahan, 'di ba? So yung sa akin kasi ang format ng contract ko is if ever na hindi kami magkakasundo, may nakalagay doon na if yun nga, di kami magkakasundo, may 30 days na akong bibigay sa kanya para ma-collate ko lahat or ma-complete ko lahat yung mga nagawa ko para i-hand over ko. So, yun. Isa yun sa mga, kasi kung halimbawa naramdaman ko na ngayon na ay, hindi talaga tayo pwedeng mag-click sa second month pa lang nung campaign natin. So, yun.
part yun ng strategic exit na pwede natin gawin. And also, kung ayaw mo na siyang makita kasi nga nagkasagutan kayo or what, mag-record ka na lang ng Loom. Explain mo sa kanya na ito yung mga bagay-bagay na pwede mong tawag dito. Yung iiwan mo na. Parang endorsement mo na lang din. Bigyan mo na lang din ng allotted time kahit di mo na tapusin yung 30 days. Lalo na yung sa mga freelancers na ang payment is end of the month. Hindi yung, kasi ako, ang payment ko is before the work is yung bago gawin. No? O upfront yung payment ko eh. So yung dun sa yung mga end of the month pa na payment schemes, kahit di nyo tapusin yung 30 days, basta ma-endorse nyo lang na maayos. Ito yung mga nagawa ko, ito yung mga i-endorse ko, ito yung mga pwede nyo pang gawin. Bigyan nyo rin sila ng mga parang pwede pa nilang gawin dun sa project nila or sa campaign nila. And maging mahinahon ka pa rin, especially sa Loom. Huwag mo silang murahin, if ever, kung mag-record ka ng videos. So, yun pagkatapos na lang ng video, tsaka murahin. Iangat mo yung middle finger mo ganun. Mabilis lang. Joke lang. Huwag yung gagawin nyo na. Big no-no. Baka gamitin pang ebidensya yung laban sa inyo. So, easy lang. Yan. Next question natin is, in what ways can a lack of understanding or unwillingness to understand basic SEO principles by a client be a red flag? So, yun. Ayaw matuto. Ganyan. Oo, tama naman. Red flag talaga yun. No? So, ngayon, kung si client nyo, nagsuggest na kayo dyan ng mga ganitong bagay, tapos di pa rin niya naiintindihan, siguro yun nga, katulad ng sinabi ko, backupan nyo palagi ng case study, ng data. Doon lang kasi sila usually, ako sa experience ko, doon lang talaga sila mapapaniwala. For example, may isa kang client na local, tapos hindi naman niya kasi alam din yung, kunyari, ranking or ano pa yung potential ng website ko kapag nakakita ng tao sa Google, kung napunta ako sa Google Map Pack. Pag ganun, parang bigyan mo ng data na katulad nung kay Ahrefs, meron naman siya na mga estimated value, SEO value, estimated traffic, kahit na hindi mo masabi sa kanya na ito talaga yung nakukuha mo sa analytics kung ikukumpara mo, pero kapag nag-rank ka dito, 1 to 3, kaya pag nag-link building ka, nalagyan mo ng links, ito yung referring domain ng competitor mo, yung mga ganyan, backupan nyo palagi. Wag na magsasuggest na parang lang, mema lang. Mema lang. Or tama naman sinasabi mo pero hindi naman maiintindihan ni client kasi wala siyang nakikitang data or comparison na pwede niyang tignan or pwede niya ipa-verify man lang kahit sa friends niya, ganyan, or sa mga, baka meron siyang IT na kaibigan, di ba? At least, meron siyang mababasa, matitignan na data para pagka sinuggest mo, maintindihan niya. Maraming client, marami kayong ma-experience na client na wala talagang understanding sa SEO. Basta ang alam lang nila na kapag kumuha sila ng SEO, magkakaroon ng organic traffic yung website nila. Yun ang nakakalungkot, no? Minsan nga pag sinabi, pag SEO, parang kasama na rin siya web development, web design. Yung mga ganun. Katulad nyo kay Angelo kanina, na meron ng editing, di ba? Napakalayo sa job responsibility. Pero kinukuha pa rin nila sa SEO. So, kaya nga eh. Sakit sa ulo. Masakit ulo ko ngayon, Coach Gab. Joke lang. Anyway, adding on to that, maganda yung case study, especially pag case study mo. Diba? Yung parang, pag nagawa mo na sa dating client. Ito kasi ganito yung ginawa namin dati. Although, may point din naman or may point of view rin naman na syempre yung nagwo-work dati baka di na nagwo-work ngayon. So doon mo ilalabas ngayon yung mga data na ito yung ganto ganyan. So maganda kaya ini-encourage pa rin namin since day one pa lang nung podcast namin is for you to learn more kahit na marami na kayong nalalaman, no? Mag-aral pa rin kayo ng mag-aral kasi paano kayo mag-e-educate 'di ba ng client if kayo mismo kulang kayo sa education. Tama 'Di ba? Paano kayo magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin na ganto ganyan? Imbis na nasabi niyo na, ikukwento niyo na lang sa asawa niyo na hindi kasi ganto ganyan yung namin kliyente namin, 'di ba? So and addition din dito sa sa tawag dito. Ito solution na to Solution na yung sinasabi namin sa inyo. So alam naman natin na may mga algorithm updates here and there. Make a way kung paano nyo masasabi yun sa kanila. Like, halimbawa, magsisend kayo ng monthly report nyo ngayon, di ba? Pwede nyo isingit ng saglit yung core algorithm update. Wag jargon na. Hindi yung buo. May chat GPT na. Gamitin nyo yung chat GPT, pa-analyze nyo, tapos pa-summarize. Simplified. Tama yan. Lagyan nga ng prompt na, write this in simplify a way. Simplify this.
Oo, parang, Yun lang yung lagi ko ginagamit eh. Simplify this. ito add mo, Coach Gab. I-add mo na, that can be understood by grade 9 student. Pwede, Kasi, kasi yun may pleasure, ano yung oh, pleasure grade? meron na siyang something eh. Pero red flag talaga yun. Kung ayaw talaga matuto ni client, ayaw makinig sa'yo. So, wala ka na talaga magagawa doon but to let him or her go. Pero pag di nyo pa kaya, mas okay na itry nyo pa rin yung tinatawag na knowledge transfer. Kasi the day will come na Tama maiintindihan yan. nila yan. Oo, maiintindihan lang din nila yan. So, ayun. Kasi para sa business naman din nila yan eh. Lagi kang manggaling din dun sa explanation mo na ito para sa business nyo to, para matulungan kayo. Yan, ganyan. Oo. So, Actually, nag-i-enjoy ako dyan. Sa sinasabi mo na parang i-educate. Nag-i-enjoy ako dyan sa ganyan eh. Na parang sarap, minsan ang sarap soplakin ng client. hindi naman yung iniisip ko, bad way ah. Parang gusto mo siyang, hindi tama yung sinasabi mo kasi ganito, meron akong basis dyan, ganyan, may guidelines ako. Ngayon, ang nakakaaway ko palagi dito sa, hindi mismong client eh, minsan yung, marketing manager niya. Okay. Yung mga ganun. Okay, yung web developer niya, ganun. Inaano ko sila, pangaralan ko sila about the SEO principles nga. Tama. Yung, gusto nila sa homepage, may nagpa-pop up, for example, ganun, na newsletter or what. Like, uy, wag kayo maglagay ng mga ganyan sa homepage kasi ito pina-importanting page tapos magpa-pop up kayo dyan. Ede, katawag dito, magkakaroon ng mataas na bounce rate yan. Or, mabagal naman yung core web vitals nito kasi, yan. 'di ba, may mga NIP na ngayon eh, yung yan ang mas mahirap. nakakagulo. So, yun. Oo. Magandang ayun, tama rin sinabi mo, Coach Gab. Ma-educate din yung mga stakeholders din, hindi lang yung client. Hindi lang yung client. Directly. Kasi minsan yun yung nagsusulsul eh. Lalo na sila yung kausap. Tama na ngayon. Magkasama sa company. Parehas na foreigner, tapos sila yung mag-uusap. Magka-time zone. Ganyan. So, may hirapan ka. Ayun. Ito, solution na to dun sa problema nyo ha. Kung kahit na red flag yan, pwedeng ma-turn yan into into a good or green flag client. Hindi naman kasi lahat talaga good. I mean, kaagad na pare-parehas. Okay kaagad. Kailangan gawan mo talaga ng solutions. Ng way din. Anyway, moving on. How can a potential client's history of frequently changing SEO providers or agencies be a red flag? Yan. Ganda ta. Sige, ikaw muna. Ito kasi makikita mo na to kaagad eh. Kapag, kunyari, experience SEO ka na talaga, may kita mo na may nag-work na para sa kanya, kahit sabihin niyang hindi pa, na wala pang nag-SEO sa kanya. Magigets niya. Kunyari, yung sa links pa lang niya, kita mo, daming niche edit links or ang daming mga relevant sa niche pero hindi masyadong maganda yung article. Ganun na sinusulat. Makikita niyo yun eh. Pag ganun parang medyo nakaka-red flag din siya kasi baka ganun din yung maging scenario sa'yo na hindi siya nag-work doon sa agency na previous agency niya. Hindi natin alam. Baka pang-5 ka na or pang-10 ka na agency. Baka mamaya yung client na talaga yung problem dito. No? Okay. Paiba-iba siya ng alam mo yun, ng strategy ginagawa sa website niya. So, anong maisa-suggest mo dyan? Well, gawa ka sa ibang website. Hindi siguro. I-analyze mo na lang kung ano yung mga dati nang nagawa. Itanong mo sa client kung ano yung mga previously naging campaign, naging strategy ng SEO. Then, tignan mo kung baka mamaya mali pala yung mga pagkakaintindi niya dito nun sa practices. So, doon, i-ano mo siya. Ito solution na lang din ulit. Pero kung sa umpisa pa lang nakita mo yung kunyari ina-analyze mo sa Ahrefs pa lang yung website tapos ang daming category pages na hindi naman related, nagsusulat sila ng content about dito. Baka mahirapan ka parang to, wag mo na lang sigurong kuhanin. May ganun. So, yun. Ako siguro ibang lens kasi yung nakikita ko dito na kung marami na siyang kinuha. Maybe because minsan kasi minamalas talaga eh. May na-experience ako. May na-experience ako na ganito na minamalas siya dun sa nakukuha niyang SEO kasi nagtitiwala siya lagi sa Pinoy. So, Pinoy lagi yung wala akong against sa mga kababayan natin dito, but yung mga practices kasi nung mga nakuha niya, sabihin natin 3 ata na, pang-4 na siguro ako. Yung mga practices na ginagawa nung 3 yun is
Black Hat, number 1. Obsolete, number 2. Kumbaga, noong 2011 pa nag-work yun. No? So, yun yung nangyayari sa website niya. Tama. Local SEO lang naman yung kailangan nyo kung ano-ano yung pinagagawa doon. Tapos, yung backlinks to referring domains ratio, sobrang laki. Like, nasa 500,000 na yung backlinks, yung referring Puro mga site-wide pala backlinks. ganun nga. So, parang siya na mismo nagsabi sa discovery call namin na parang malas ata siya sa paghahanap ng pero di naman daw siya nawawalan ng faith. Yung mga ganun na kasi yung green flag yun eh. Kumbaga may certain green flag din doon sa kahit na madami na siyang tawag dito naging SEO na naka-work with. May certain green flag pa rin doon sa between the lines nung pagsasabi niya. Pero may na-experience basta sinabi. Kasi kapag kayong sinabi. client, pag yung client parang ayaw niya sabihin na nag-SEO na sila before na parang yun yung red flag. Pero papahulain ka ba? Oo. Makikita mo lang kapag nag-investigate ka na. Pero yung nagsasabi talaga yun. Mukhang maganda siyang ka-work pag ganun. Yan, nice. Kasi tawag ito, yan nga. Pero ayun nga, yung sa other way naman na, yung sa lens mo naman, Sir Gab, na kung marami na siyang nakahawak, na nakatrabahong SEO nga, maski agency, baka nga rin, minsan kasi sa ugali rin talaga ng client. Client. Kaya yun, dapat nyo rin tignan. Kaya discovery call. Siya. Oo, importante yan, discovery call. Paiba-iba siya ng goals minsan, no? Paiba-iba siya ng, baka yung product niya, paiba-iba, papalit-palit ng domain. So, baka mahirapan ka dyan pag ganun yung client. Kaya nga. Tapos may isang website lang na pinapahawak sa'yo, tapos may iba may iba pa, no? Oo nga, no? Yun pala yung nakakabwisit minsan, eh. Oo. Yung magbibigay ka lang ng isang proposal sa isang website, tapos pagugulat ka pag hinire ka, dami ko palang website na ipapaano sa'yo. Tapos, dalawa, yan. Ibang usapan yung pag ganun. Kaya maganda yung mga productized services na nakalatag na lahat ng gagawin mo. Tapos, bayaran niya yung, kung gusto niya magpa-add ulit. Ganun ba? O sige, additional bayad. Additional bayad. Ganun talaga, syempre. Anyway, ito, last question na natin for this day, Coach Gab. Ano yung mapapayo mo sa mga naikinig ngayon na may possible red flag sa client nila? So, currently yan na may red flags na. So, yan. Yari na kayo. Yari kayo dyan. Okay. So, yun. Sa mga pinag-usapan natin kanina, siguro naman meron na kayong makukuha doon. Kahit pa paano na ganito rin ako, ganyan na experience ko din yan. Pero kung meron kami mga hindi nasabi na possible red flag na nararanasan nyo ngayon, ang magandang gawin palagi is remain calm lang talaga. Huwag kayong makikipag-away sa client. Huwag kayong makikipagpataasan ng ego sa kanila. Siguro, ayun ulitin ko na lang ulit, back-upan niya palagi yung data, yung palaging suggestion nyo para hindi isipin ni client na parang, sinasabi lang nito to, wala namang talagang basis. So, pag may ganun ka, at least kahit paano, mapapaniwalaan mo si client. Tapos, try nyo palagi, kaya kami nagbibigay ng solution mula kanina doon sa mga question, sa mga scenario. Try nyo palagi na gawa ng solution para ma-turn nyo yung red flag client nyo to a good client. Kasi, pagbibuild talaga ng rapport sa client, ng relationship, ang pinaka-importante. Meron ako kasi mga client na, although red flag sila, no? Pero, naayos ko na-terminate ko or nakapag-resign ako ng maayos, pero, hanggang ngayon, kinokontak pa rin nila ako. May mga ganun na minsan sinasuggest pa rin nila ako sa mga kaibigan nila. Kasi doon mo wag yung basta iisipin mo na lang na pag wala na kayo ng client na to, break na talaga kayo. Isipin mo, meron pa rin kayong parang pinagsamahan nun, may chance pa rin na balikan ka niya for a possible project, for a possible collaboration, or i-refer ka niya sa mga iba niyang kaibigan or websites, may mga websites. So, ganun. Okay. Ako, actually parang echoing back lang dun sa sinabi mo na maging kalmado. But, I want yung mga nakikinig sa atin na whenever you have this red flag clients, just do your job. Do your job. Gawin nyo yung job nyo ng hindi balahura. Kasi tawag dito, magiging tatak nyo yan sa inyo Magiging tatak yan sa inyo na ganito ka magtrabaho. Tama yung sinabi ni Sir Gab na kahit na naging, may red flag client din ako. Pero ngayon, may isa akong current client na I'm working with right now. Nirecommend siya ng red flag client na yun. Pero, diba? So, yun yung client na sinasabi ko kanina na hindi nagbayad sa akin ng 1 month. And then, tawag dito, and then,
message ako ulit, tapos work daw kami, tapos sabi ko, asan na yung bayad nung nakarang buwan? Ay, nung isang buwan ko. Tapos pinost ako ulit. So, siya yung client na yun. Pero nirecommend niya ako dito sa good Paying paying client. client. Oh, good paying Nice. client na. So, gawin niyo pa rin yung trabaho. Oo, ginawa ko pa rin talaga yung trabaho ko noon. 'Di ba? Hindi ako nagsalita ng masakit or yun nga, ng balahura Tama. sa kanya. Kaya at the end of the day, yun nga, yung sinasabi ko palagi sa mga students ko rin, be so good they can't ignore you. Kahit na ganun silang client, hindi ka nila mai-ignore kasi magaling ka magtrabaho eh. Tama. Diba? Tapos di ba, kunyari, may na-implement ka naman, tapos after 3 months, doon nila Doon nakita tayo. Oo. nakita yung result mo. Doon, hahabulin ka talaga ulit nila eh. Sa Totoo ganun. yan. Mali. Totoo yan. Yun lagi isipin nyo, wag yung parang bad client to, ano ako nga ng bad links, or i-disavow ko nga yung mga good URLs, or follow ko nga yung mga links nito. Yung mga ganun, wag ganun ha. Wag yung yan. gagawin sa client yun. Di nyo pa tinatanggal yung access ko sa CMS at saka sa hosting. Yari kayo sa akin. Wag ganun, Wag wag yung ganun. gagawin yan. Still be a good human. Yan, be a good human pa rin. Yun, na-wrap up na natin tong podcast natin for this day. Medyo mahaba-haba yung naging topic natin, pero yan. Thank you. Maganda yun, makakatulong sa kanila. Thank you. Thank you. Sa susunod na kwentuhan natin. See you around. Bye. Bye.